may nagpapapomba ulit oh. Bigyan ko kayo ng boses ni Z1 hanggang dun sa next toll gate, alright? Boss, di ba mainit yan? Oh, oh, tanungin mo yung ice cream ngayon. Oh. Malamig pa ba yung ice cream? Yes po. Malamig ko. Ice cream ah. O ngayon, tanungin mo naman sila, tapos na ako rin ah. Tanungin mo yung model. Ikaw naman. Kung maliwanag ba yung kandila? Ayun na po, ayun na, ayun na po, ayun na po, ayun na po. Pero meron yata dyan eh. Wala dyan. Mr. Red. Oo nga. Mr. Red! Ako pala. Mr. Red! Yun, pinapatuyo ko lang ng todo itong cover dahil minadali namin kahapon. So gusto ko na siyang mauwi kaagad. Advice nung pintor, malambot pa yung clear coat, kaya ito, binilad ko muna. Pero dahil aalis na tayo, tabi na muna natin dyan. Tada! Yan, nakabalot yung mga motor natin dahil in-sponsor tayo ng motorcycle cover ng Just Sew It. At dahil kinakalkal natin tong Aerox natin kaya wala siyang cover. Ayun, okay naman dahil hindi na alikabukan yung mga bikes natin. Yun nga lang, pag binuksan mo, hindi mo sila nakikita. Pero okay lang na hindi mo makita dahil pag nakikita mo yung motor, madami yung gastos. Sa ngayon, dahil grand opening ng Kawasaki, so mag-ZZ 1,000 tayo. Tapos lagyan natin yung secondary cam para sa intro. Nakikita nyo ako. Pero hindi naman buong vlog. Okay, nakapadak stand siya ngayon. Kasi nag-vlog kami nung dinala nila dito yung mga cover. So, sinenter stand ko lahat para magandang tignan. Yun lang, hindi ko madadala yung drone ko sa ngayon dahil maliit lang yung bag natin, no. Siguro next time, yung remote dyan sa tail bag, tapos yung mismong body ng drone sa belt bag ko. Mabilis kasing maputol yung pyesa ng drone eh, dahil very light siya. So maninipis yung mga plastic niya. Okay, let's go! Buti na lang, full tank yung Z1. Ngayong paalis tayo. Dapat yata every time na uuwi ako from pagbablog, pinupull tank natin yung motor, no? Kaso minsan kasi medyo bugbog na yung bulsa natin dahil sa paulit-ulit na nagpapagarga sa mga 1000cc. So pag uwi ko, konti na yung pera ko. Ayaw naman nating masiro. Sabagay, mayroong mga malalapit na gas station dito, so pwede, no? Oo nga, no? Kasi mas importante yung paalis ka kesa yung pauwi ka na, dahil tapos na yung tasking mo pag pauwi ka na. So kapag paalis, nagmamadali tayo. At tulad ngayon, no? Great example, meron tayong pupuntahang grand opening ng Kawasaki. Same dun sa last time na Honda Big Wing. Lakas! Ilang araw na ako naka SBT 650. Nakakapanibago yung lakas tsaka yung throttle. Ang payat. So dito naman kasi okay lang na payat siya dahil hindi ko alam eh. Hindi ko lang masagot pa. Or dapat matry ko muna bago ko sabihin na mas okay yung wala na foam dito sa throttle, no? Kasi hanggat di natin nasusubukan, may nagpapapomba ulit oh. Palang dinig na nila ako, no? Lakas ng Z1. Anyway, tig 40 pesos, 60 pesos lang naman to. So subukan natin, order ulit tayo. And until now, hindi ko pa nasusubukan sa ulan yung foam grip. Pero legit yun guys, maganda talaga sa kamay. Ayun lang, mahirap pagka minto dito sa alanganin na paakyat na. Lalo na pag manual yung sasakyan, ang hirap. Tapos liliko pa yung nasa harap mo. Ayun, nabitin na yung pickup. Great example, diba? O yan, o. Kasi kailangan dyan, umikot muna. I mean, yung kuhanan mo ng magandang distansya. Huwag kang kukuha dito sa malapit sa entrada dahil mabibitin talaga. Ayan, dahil pick up siya. Ilang delikado dito, no? Kapag pabalik ka, no? Paano kung gabi? Eh, wala namang ilaw sa gilid yung sasakyan, di ba? So, hindi ka agad makikita. Let's go!
naman tayo, same route katulad dun sa Honda Big Wing grand opening. So different bike lang. Mas okay siguro kung magpakarga na ako dito, no? Nabawasan ng isang bar eh. Kaso ayun, 45 premium. Dito tayo, full tank premium. Hindi na sana ako papakarga, nabawasan ng isang bar pa kasi. Okay lang, 1,000 pera ko. Sabagay, di pa natin alam kung magkano eh. Baka 200 lang pala eh, di ba? Meron pa naman yun eh. Ayaw ko lang sakto. Lumagpas ng 200, so 1,000 na yung babayad ko. 300 mo? 300. Yun. Sak 3. So 300, di ba? Dami na nun. Ilang liters ba? 4.7 liters. So sa totoo lang, mahaba talaga tong biyahe na to kasi Urdaneta pa. Sa mga nakapunod dun sa ating grand opening last time, tinuro ko na to eh. So malapit lang siya sa T-Plex. Paglabas natin ng tollgate doon sa may Urdaneta, walking distance na lang actually. Kaya chill lang yung biyahe ko ngayon. Lumipad pa yung pera ko. Lumipad pa yata yung pera. Gustong pumunta ng Porac eh, no? Thank you. Eto na naman tayo sa madulas na kalsada. Let's go. Masarap lang humataw dito kasi yung asfalto nila pantay. Pero pinagtataka ko, ang daming truck na dumadaan dito pero hindi nasisira yung asfalto. Hindi nagbubukol-bukol, tatawid yung hotdog. Nag-post nga pala ako sa Facebook at tinanong ko yung mga followers ko kung okay lang bang i-swap ko ang ZH2 sa XSR 900 2019 model. Kasi di ba tropa natin si B-Bikes, nagtitinda ng big bike. So meron siyang available doon, XSR 900, 10,000 mileage pa lang at kumpleto na yung accessories. Talagang classic na yung dating talaga. So hati naman yung opinion ng iba, pero majority pabor sila. Kung titignan mo sa presyohan kasi, mas mahal ang ZH2 talaga kasi yung brand new ay nasa 930,000 na eh. At ang XSR that time nasa siguro 700 something, no? Pero kasi buy and sell si B-Bikes eh. So kapag ka nag-swap ka ng motor sa kanya, siyempre kailangan magpo-profit pa rin siya. Hindi pwedeng same value, so hindi siya kumita. Kaya ganun. Ngayon kung ibebenta naman natin siya until na wala namang buyer, so ibig sabihin medyo mahirap siyang ibenta dahil nga medyo mahal pa. Nasa 650 yung presyohan ngayon ng second hand eh. So para wala na lang gagawin, I mean mabilis ang usapan, swap na lang diretso. Kita nyo naman yung bike, ito post ko sa inyo. Yan yung picture ng XSR. So makinis at mababa yung milyahe. Isa pa sa gusto ko dyan, timeless siya, no? Yung design niya kasi hindi naluluma. Like tingnan mo ngayon, no, kahit na 2019 model siya, 2024 ngayon, hindi mo masasabing old model siya kasi nga yung design niya is talagang ganun. And CP3 yung engine niya, so maganda yung tunog kasi tunog siya ng MT-09. Yung downside lang, wala siyang quick shifter and auto blip. Ngayon may nabibiling, alam ko wooded siya tayo, ganun, para magkaroon siya ng ganun. So di at least pwede pa rin, di ba? At alam nyo ba ang nakapag-decide sa akin kung bakit gusto ko ng classic bike? Kasi nagkaroon tayo ng stitch sole na leather boots. So yung leather boots na yon sinusuot ko kapag gamit ko yung SBT 650. Mas pogi yun kapag classic yung bike. Tapos pormahan mo malarurok na helmet. May ganun si Geely. At saka meron din siyang Atabistic na bagong helmet ngayon, classic talaga. So tignan natin. May nakita kasi kaming XSR na motor noon sa may bandang Manila. So nakita ko yung pure black. Ang ganda ng pormahan. Same dun sa KB Bikes. Basta nagandahan ako kasi ang decente kasing tignan pag naka-classic ka tapos sumusunod yung pormahan mo na hindi pang racer. Alam mo yun? Kaya iba yung dating mo eh. Pag nakita mo talaga, parang nakaka-big time, gano'n. Ang decente lang talaga, parang nagtatrabaho sa office, gano'n. Yung pupunta ka sa coffee shop. Basta, hindi ko alam, ba't gano'n? Kaya nga siguro may tinatawag na gentleman's ride, diba? Yung DGR. Kasi pang gentleman yung datingan, no? Ang galing. May pa brown pa na leather o kaya upuan. So, tugmang-tugma dun sa sapatos natin na stitch sole. And naranasan na rin natin magkaroon nun ng classic. So okay din tong XSR kasi maganda rin yung tunog. I mean, di ba? And sayang din baka mabenta yung XSR ni B-Bikes. So yun. At hinihingi ko rin yung opinion ninyo dyan sa
next bike natin kung papalarin. Kung anong masasabi ninyo sa isa-swap natin. Yung value naman kasi ng ZH2, 3 taon na natin yung ginagamit, so hindi ko naman masyado mararamdaman yung pagkalugi dahil una sa lahat hinuluhulugan ko lang naman yon, so katatapos lang last month. Tsaka at least dito straight swap, di ba? And ang maganda pa, pagka wala nung ZH2 may motor kaagad tayo. Pwede rin namang MT-09, kaya lang kasi nakailang generation na yung MT-09, naka-4 na yata, di ba? So pagka nagkaroon ka kasi ng ganun tapos may lumabas na bago, parang makakalungkot sa pakiramdam, no? Unlike dito sa XSR, parang 4 keeps yung datingan niya. Kasi pag nakita mo sa garahe yun, lalo makinis at malinis, hindi mo akalain na sobrang, ewan ko ha. Pagka kasi classic bike, the more na mas naluluma siya or mas nalilate yung model niya, mas mukha siyang nagiging rare at mas, sa tingin ko parang tumataas yung value niya. Kung magsa-search ka ng XSR 900 sa marketplace na lang, medyo hindi ganun kadami kumpara sa mga ibang naked bikes. So yung iba siguro pino-4 keeps nila. At merong bagong XSR 900 ngayong 2024, di ba? Yung kulay blue tapos iba yung upuan niya. So kung ikukumpara natin sa 2019 model, mas gusto ko yung 2019 kasi sabi nila mahaba kasi yung wheelbase nung bagong XSR ngayon. Naka 4th gear pala ako, grabe. Hindi ko napansin. Kaya malambot yung gulong, hindi naman siguro. Naka 4th gear pala ako, napasarap yung kwento ko na sorry. So yun, maliit yung wheelbase niya. So alam niyo naman, kapag maliit yung wheelbase or short yung wheelbase, is mas madali siyang i-banking ng ganyan. Kagaya nito, Z1000, mas maiksi ang wheelbase niya compare sa ZH2, kaya mas madali siyang i-ganyan, di ba? Alam mo yun, mas maliksi siya. Goods lang yung mahaba yung wheelbase sa mga nagda-drag race, ganon. Tapos syempre kung ikukumpara sa 1000cc, mas magaan yung XSR compare sa ZH2 ko kasi nga 3 cylinder lang siya, so konti lang yung parts niya compare sa ZH2 dahil alam niyo naman, nakita niyo naman kung gaano ka-bulky, kalaki yung ZH2. For me lang sa 3 taon na ownership ng ZH2, feel ko sulit na yung bike para sa akin. Marami na tayong napuntahan gamit nun, and actually mas mataas yung odometer reading ng ZH2 kesa dito sa Z1 kahit mas paborito ko ang Z1. Ang Z1000 naman hindi ko naman to bibitawan. Bumili ako ng bago Z1000 pa rin. Kahit ibenta ko to, papalitan ko ng bagong Z1. Kasi yun yung logo natin. Kumbaga dito tayo nagkumpisang mag-vlog sa Z1. Kumbaga ito yung talagang may sentimental value. Kahit na papalit-palit ako ng model, mas modelo, still same Z1 pa rin naman yan. Kasi yung designs niya, ganun pa rin naman. Importante, nandyan yung Z1 sa atin. Kahit na ma-phase out ang Z1000, still magkaka Z1000 pa rin ako hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo ng pagsasamahan natin dito sa YouTube. So pagdating sa XSR, yun nga, timeless at 4 keeps din yung bike. So I think kapag nagkaroon ako ng ganon, magtatagal talaga sa akin yon dahil hindi ka alangan, hindi ka malungkot kahit na sandamakmak na classic bikes ang lumabas. Kahit magdagdag pa ng sobrang daming bagong XSR, is still mag-i-stay pa rin yung XSR dahil nga hindi siya naluluma. At tamang tama, kulay black pa siya, di ba? Uy, Bronco! Pag nakakakita ako ng Bronco, na-imagine ko yung mga RC namin na nilalaro May ganito yung kalaro ko Pero ako, FJ yung ginawa ko. Ayun, nakakita na tayo ng real life Bronco. Kaso parang gasolina yata yung engine nun, tama ba? Sa laki nun, gasoline engine siya, di ba? Siguro di turbo siya. Kaya lakas sa gasolina nun. Sigurado hindi 4 cylinder lang yun. Baka V6 pa yun o V8, no? Ang daming slot nito. Dito tayo. Kaso mukhang mahaba lang dito sa kanan dahil may trucks. So kung titignan mo yung level nila, halos magka-level no? Pero ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung cars dito, dalawa lang. Pero mahahabang truck kaya mukhang mahaba yung pila dito. Naku, naka 4th gear na naman ako, tignan nyo. Yan ang hirap pagka iba-ibang motor yung gamit Okay, so dahil puro expressway ang lakad natin ngayon, bigyan ko kayo ng boses ni Z1 hanggang dun sa next toll gate, alright?
Ganyan po kalakas ang hangin ng Z1 na tumatama sa aking katawan. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung hangin na bumabangga sa aking dibdib. Kaya dito nyo makikita ang kagandahan ng pagkakaroon ng adventure bike, yung may windshield. Ba't kaya nakakalimutan kong mag-downshift eh, no? Pastro na pala dito eh. Kaya tignan nyo yung hangin kung gaano kalakas sa dibdib ko, no? O diba? Ganun kalakas yung hampas ng hangin. Masakit sa leeg. Ito kaya pala nasabi ng mga viewers natin nung nagtanong ako kung dumaan na ba ako ng Urdaneta, kasi masyadong familiar yung kalsada. O nga pala nung nag-grand opening yung DC Monarch, sinama ko kayo dun, diba? Sa may Dagupan yun. Yung exit ng Urdaneta at Dagupan isa lang pala. Ganon. Dito sa Z1 kahit naka-holis na, tinitilapon pa rin ako, no? Diba talaga yung SBT? Kaya acceptable yung pagiging mabigat niya, kasi sa mga lubak, good siya eh. Diba, nakakapagod yung nalulubak lagi yung tiyan natin. Tapos salamat nga pala sa viewer natin na kapagsabi na to determine kung easy trip or auto sweep yung nagme-may-ari sa toll gate, kapag yellow or blue. Kapag blue, easy trip. Kapag yellow, auto sweep. Ayan, ngayon ko lang nalaman. Oo nga pala, no? Hindi ko kasi masyado napapansin yung kulay ng signage nila doon. Yung signage na RFID yung kanina doon. At maiba lang, no? Since malapit na tayo sa Kawasaki, kakaliwa na ako dito. So bumili ako ng GoPro Hero 12 noon. Ito nga yung nakalagay sa helmet natin. At isang set siya, kumbaga kung sa drone man yan, meron siyang fly more combo kumbaga. Ngayon, dun sa box niya may kasamang tripod na maliit. Tapos yung tripod na yun may baterya, kumbaga para siyang power bank, pero tripod siyang pahabang ganyan. Tapos meron siyang saksakan papunta sa power supply ng GoPro. At yung takip na kasama dun sa kanya is may butas. So ang purpose pala nun, kahit tanggalin mo yung baterya ng GoPro at doon mo sinaksak sa tripod na yon, magpapower yung GoPro at hindi siya mag-overheat at tuloy-tuloy yung recording, no? So kukuha siya ng power supply doon sa tripod mismo. Ang galing. So ang reason naman kung bakit nag-overheat ang GoPro, dahil doon sa battery niya. At hindi mo naman pwedeng isaksak ng nakasaksak yung baterya sa GoPro dahil lolobo yung baterya, ma-overcharge siya. So yun, magagamit natin ngayon. Pakita ko sa inyo. Ay, yun na ang Kawasaki Plus sa grand opening dito sa Urdaneta. Puro naka big bike naman ngayon, no? Ano na sila, nagre-ribbon cutting na. Basta, nasa Pilipinas ka na. Okay, kakaumpisa lang. Oo, asan? Ano nang ginagawa ngayon? Ano pala, mabili pa lang ribbon cutting. Ribbon cutting? Umabot pala ako, no? Okay, parking lang ako. Park lang ako. Hello. Doon na lang ako sa gilid. Dito tayo magpa-park sa gilid para madaling makasibat. Dito tayo. Yan, no? So dito ko na ipapakita yung sinasabi ko sa inyo, guys. Tatanggalin natin yung battery ng GoPro. Yan. Lagyan natin dito. Sige. Yun. Uwi din ako Bulacan mamaya. Ganon? Sabay na tayo. Sakto yung pagdating natin, guys. Hindi pa wala sobrang late na, no? Swerte. Thank you. Ayun, no? So lalagay natin ganyan. So ganyan siya. Tapos shoot natin to para mag-lock. And then, so yan, walang baterya. Tapos meron siyang memory card syempre. Tapos sara natin ganyan. I-shoot natin dito sa power bank. Yan. And then higpitan lang natin to, no? So medyo madumi lang kasi nag-ride tayo. Okay. And then on lang natin to. Yan, naka-on siya. Ay, isa pa. Yan. Sorry, ngayon ko lang gagamitin kasi. So full bar siya. And then on natin kung magpa-power on siya, no? Ayun, no? Ano yung Volta update error standard? Ano nangyari? Video? Ayun.
Galing oh, nakakapag-record tayo guys oh. Father Wilfred James Apolonio. Sige. Thank you. Habang walang masyadong tao. Oh, yung sticker muna pala. Oh, ito. Ourselves in the presence of the Lord. Oh, habang nagdadasal, namigay ako ng sticker eh. Oh. Are so much greater. Hello. Thank you po. Iba naman yung damit nila ngayon, no? Mukhang katatapos lang ng motorcade ngayon, no? Ayun yung mga boss natin, diba? Effective yung aking pagre-record. Mabuti malapit lang, sakto lang yung dating ko, no? Na-chempuan pa natin yung pagre-ribbon cut, eh, no? Ito, wala. Ang daming camera. Yung isa pang TikTok, yung isa pang Facebook. Yes. Woohoo! Ayan, Guanzon sign naman. Kala ko talaga late na ako. Buti hapon nila ginagawa ito, no? Pre, nag-motorcade kayo kanina? Ah, okay. Oo nga, late nga ako eh. Yo, thank you rin. Magsasabog sila ng gintong pera. Pre, narinig mo yun? Gintong pera, pre. Mainit pa yan? Pre, tinanong ko kung mainit pa. Tanungin mo nga yung ice cream kung malamig pa. Boss, di ba mainit yan? Oh, tanungin mo yung ice cream ngayon. Malamig pa ba yung ice cream? Yes po. Malamig ko. Dito ako tatabi kasi ginto dito eh, ginto. Gintong pera. Ma'am, pwedeng magtanong, mainit po ba yung kandila? Okay no? Oo daw. Tinapatanong po kasi niya. Apo. Ayun na po. Pre, meron yata dyan eh. Wala dyan. Uy. Parang kilala kita. Sir, nakadami ako. Ay, wala na naman. Oo, maganda yung damit natin ah. Hindi ako nakahingi. Maganda yan ah. Meron yan. Oo. Ay ma'am, nakadami ako. May panggas na ako. Bossing. Dito naman ulit kami ni Boting. Sige. Boss, may sigat. Oo. Thank you. Yan, legit na talaga. Sa wakas, napirmahan din. Thank you. Thank you ah. Hello, anong pangalan mo? Oh, pakita mo yung sticker mo. Alright, sakto pa sa short. Yun, thank you ah. Bye, thank you. Thank you sir. 1, 2, 3. Hindi mawawala ang kainan. Tinawag tayo ng mga boss guys. Dito tayo. Ay! Apo, syempre. Ay, hello po. Oo nga. Dami ka na. Alright. Meron tayong loot bag dito. Ang laman niya is t-shirt and bag. Hello ma'am. Uwi na ma'am. Thank you po. Thank you ma'am. Apa, ayun, so yung mga damit nilagay ko na sa tail bag and belt bag. Bye bye ma'am. Tuloy na po ako. Sige, thank you. Yung gloves ko naiwan ko sa motor. Ayun, nakatenere ah. Ingat din. Thank you. Ito. Buti may gas station dito bago mag-expressway, no? Buster Red. Oo nga. Buster Red! Oo pala. Buster Red! Ito ba burger mo? Sige po. Thank you. Okay, salamat ah. Sige. Thank you ah. Salamat ah. Okay, bye-bye. Ay, grabe, malip pala dito, no? Woohoo! Diba, lapit lang ng Kawasaki sa expressway, no? So, yun, very successful yung dalawang magkasunod na opening nila, no? So, super proud ako bilang ambassador ng Guanzon at sana magtuloy-tuloy pa yung success ng negosyo nila kasi syempre
pwedeng dumating ang panahon hindi na ako ambassador, so pray ko na magtuloy-tuloy pa yan hanggang sa mga susunod na generation. At bago pa naman ako maging ambassador ng Guanzon, matagal na silang nag-i-exist, talagang super sikat na nila, lalong lalo na dito sa norte, lalo na sa pagtitinda ng mga bikes, big bike man o small bike. At ngayon meron din silang mga gadgets to. Rat na naman ako, isang oras paputungo ng Pampanga. Siguro mag-outro na lang ako pagkatapos ng tollgate. Sa sobrang lakas ng hangin, umaangat yung GoPro no? Kahit anong higpit ko dahil meron akong flashlight sa camera. Ano nangyari dito? Sa bagay hindi sila makatras kasi nakulong na sila sa mga barriers to. Bongga! Isang arangkada bago mag-ending. Salamat guys. Paalam muna guys. See you next vlog. Breathe for speed.